Sa ating buhay dito, malamang marami sa atin ang naka-experience na magkaroon ng mga pets o alagang hayop. Kalimitan, nagdo-dominate dito ang mga dog lovers at cat lovers, kahit madami pa din naman na may alagang iba't ibang animal species. Ngunit madami din naman na may alaga ng pareho o marami pang animals. Sa aking experience, pusa talaga ang una kong nagustuhang alagaan nung bata pa ako. At ang lessons na natutunan ko dito ay masasabi kong nahahati sa 3 bagay. Una, natutunan kong magmahal at magmalasakit hindi lang sa tulad nating mga human beings. Second, magbigay respeto sa iba't ibang uri ng nilalang. At third, yung nakakakuha ka ng comfort at happiness kapag sila ay kasama. Nagkaroon din naman ako ng alagang aso. Same thing din ang natutunan ko, tulad ng sa pusa. Overall, na-build up nito sa akin ang empathy, compassion, loyalty, respect, and love. Siguro, iniisip nyo, ano ba kaugnayan nito sa spirituality? Bakit napunta tayo sa topic na ito? Malaki ang relevance ng mga animals, especially sa cats, sa ating spiritual awareness. Bago pa man mag-fully open ang aking spiritual awareness, dumating sa buhay namin ang 3 pusa sa iba't ibang lugar. Ang una ay nanggaling sa Cubao, isang male gray cat. Sumunod ay sa Cavite, isang male white cat. At ang huli ay sa Laguna, ang female black cat. And from there, dumami na sila. Ngayon ko na-realize na ang pagdating nila sa aking buhay ay nung mga panahong masasabi kong nasa dark night of the soul ako. But from that point of darkness, I slowly tuned in to be more open to my intuition, sensitivity, and empathy. The spiritual power of cats. Since ancient times, ang mga cats ay sinasamba bilang mga gods at tinatawag ding demons. And throughout history, humans have had a love or hate relationship with them. Ang ancient Greeks at Romans ay inuugnay ang mga pusa sa fertility and the moon. Sa India, cats symbolized childbirth. At nang lumaganap na ang Kristyanismo noong medieval times, cats were demonized and became the symbol of darkness and black magic. Bakit nga ba biglang nagkaroon ng shift ang ating pag-uugali para sa mga pusa? Most likely, it has something to do with the typical characteristics of cats, as well as the qualities that humans have attributed to them. Cats by nature ay mga independent at stubborn o masigasig. Kahit pa sila ay iabandona ng mga tao, may likas silang abilidad at kakayahan na maisalba at maisurvive ang kanilang sarili sa labas. Hindi din sila mga people pleaser. Gagawin lang nila ang gusto nilang gawin on their own account. Sila din ay naturally graceful and elegant at may certain mysteriousness sa kanilang pag-uugali. Mas mahusay silang nakakakita sa madidilim at mas gusto nilang kumikilos tuwing gabi na. Kaya marahil dito nag-umpisang maiugnay ang mga pusa sa witches and black magic. After all, darkness is where our fears lie. Ang kadiliman ang sumisimbolo sa unknown at supernatural na nakikita ng mga tao bilang mapanganib. Nire-represent din ng mga pusa ang feminine qualities na pinigilan at hinamak ng patriarchy sa loob ng maraming siglo. Cats are the symbol of the mysterious and empowered feminine, and they have always been believed to symbolize intuition, psychic powers, sensuality, healing,
magic, and mystery. Pinaniniwalaan din na ang mga pusa ay may kapangyarihan na protektahan ang mga tao dahil sa kanilang access at komunikasyon sa spiritual realm. Pinoprotektahan din ng mga pusa ang mga tahanan laban sa mga intruders at evil forces dahil sa kanilang extremely powerful aura. Mabilis nilang naitataboy ang mga evil spirits at nakaka-clear ng negative energies sa buong kabahayan. Sa pagkakaroon ng alagang pusa, maaari ka din itong protektahan laban sa mga black magic and psychic attacks. Dahil mayroon silang high vibrational energy na sa pagiging malapit mo sa kanila palagi, mararamdaman mong safe and secured ka sa mga may masamang balak sa iyo. Maaari din silang magsilbing guardians o spirit guide mo sa physical plane na nagdadala ng mga mensahe mula sa higher realms. Kung strongly bonded ka sa mga pusa na nag-pass away na sa buhay mo, posibleng sila ang mga guardians mo sa spirit realm. Hindi naman kinakailangan na magkaroon ka ng pusa bilang iyong spirit guide para matuto ka ng mga bagay mula sa kanila. Sa pamamagitan lang ng pag-oobserba mo sa iyong mga pusa o sa ibang pusa, ay makakatulong na din sa iyo na magkaroon ng ilang valuable insights. Ang mga pusa ay likas ang ugali at makikita mo agad kung sino sila. Kaya first and foremost, tinuturo nila sa atin to own our power at huwag hayaan na maliitin tayo ng iba. Nire-remind tayo ng mga pusa to put our own needs first and to always have our own back. Meaning, maging self-reliant at huwag maging dependent at inferior sa iba. Sa mga panahong nagdaan, cats have symbolized darkness, psychic powers, as well as physical strength and survival instincts. Marahil, dapat tayong matuto mula sa kanila kung paano mapagkonekta ang physical at spiritual world. Ang cat's hearing is very sensitive besides all other senses. Mapapansin nyo na kapag ang pusa ay biglang na-stun or nag-twitch at swivel ang kanilang tenga, may naririnig sila on a distant, and then marirealize mo na lang may taong paparating papunta sa'yo. Or makikita mo din sila na parang nakatitig lang at naka-freeze, o di kaya nagtataasan ng kanilang balahibo na parang may nakikita na hindi mo naman nakikita. Cats can see both worlds at the same time. Pwede ding inihahatid na mensahe ng ating mga alaga na panahon na para harapin ang ating sariling kadiliman at shadow side. Maybe it's time for all of us to reconnect with our inner divinity or goddess and discover the flame of magic and mystery within us na matagal nang pinuksa ng patriarchy sa haba ng siklo. Claim your power. Claim and acknowledge who you truly are. Kung ano ang iyong kapangyarihan na mula sa nag-iisang energy source. Tinuturuan din tayo ng ating cats to relax and not to take life seriously. Ang kanilang pagiging chill o cool lang ang nagpapaalala sa atin na dapat hindi natin pagurin o puwersahin ang ating mahalagang energy. We need to preserve our energy all the time. Ang hinahatid din nilang mensahe ay ang pagtanggap kung ano ang mga bagay na nasa atin ngayon at maging grateful para dito. Tanggapin din na lahat ay okay lang. Kahit pa man hindi natin nakikita ang clarity sa ating buhay, alalahanin natin palagi na may divine plan at mas higher purpose na nakalaan sa atin na parating pa lang. One more reminder ng ating mga cats ay ang pag-appreciate at pag-enjoy sa simple pleasures of life. To be in the now moment. Naniniwala ka man o hindi sa psychic power ng mga pusa, hindi maikakaila na may kalmado at balancing epekto ang mga pusa sa lahat ng nalalapit sa kanila. Ang paghimas lang sa kanila ay parang therapeutic healing session na. Actually, ayon sa clinical findings, sila ay stress reliever animals. Ang pagpapurr ng mga cats
can promote healing and release pain. It also indicates contentment and solicit attention. Ang vibrational healing tulad ng pagpoproduce nila ay hindi naman limitado lang sa feline world. Practically, everything on our planet vibrates, whether we can see or hear it or not. Kaya next time na himasin o ipet mo ang iyong pusa, feel all your stress just melting away at nare-release ang iyong negative energy. Relax lang sa purring vibration nila and find bliss and calmness taking over you. Makakaramdam ka ng harmony and your mind will be at ease. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Let's see kung may part 2 pa ba ito next week or move on na tayo sa next spirit animal. Pero bago tayo magpaalam, I'll introduce you muna to my cats, ang aking mga anak at apo. Ito si Moonlight Shadow, in short, Shadow or Shad. Siya ang pusang ina ng lahat. Ang sagom pakinggan, pero totoo naman. Ang talent niya ay magmasahe habang nagpupurr nung bata pa lang siya. Habang hinihimas ko siya, sa sobrang intense ng pagpurr niya, tumutulo din ang laway niya. Yan si Shadow, but all I can say, she is the best pusang ina sa kanyang mga anak. Maalaga at hanggang ngayon ino-offer niya ang pagbe-breastfeed sa kanyang mga babies kahit mga damulaga na ang mga anak. Ibang klase talaga si Shadow. Next naman, si Midnight Blue, aka Blue or Bubu. Siya ang first love ni Shadow at dakilang ama ng unang batch ng mga anak ni Shadow. Patient yan si Blue. Tahimik kasi lately na lang siya nagningingiyaw pero dati never siyang nagmiyaw ng bata pa lang siya. Pero until now, mahal pa din niya si Shadow. At ang attitude niyan, matatakotin. Pag may ibang tao, nagtatago na agad sa ilalim ng kama. Hindi kakain na maghapon dahil sa panic. There was a time nga na nasa panic moment siya. Naibagsak niya yung 40 inches LED TV. At ayun, unfortunately, natuluyan nang magpaalam yung TV. Pero never na pinagalitan siya tungkol doon. Dahil aksidente lang naman yun. Eto naman si Winter Frost, ang second lover ni Shadow at ama ng second batch na anak ni Shadow. Ang talent naman ni Winter ay paghingi ng pagkain palagi. Hindi titigil ng pagmiyaw hanggang hindi pinapakain, kahit na wala sa oras. Susunod-sunod kung nasaan ka at ngingiyaw ng palakas hanggang ang tendency mo bigyan na lang siya kesa mangulit ng walang tigil. Ito naman si Ashley o Ash. Siya ang panganay na anak ni Shadow at ni Blue. At manang-mana siya sa tatay niya, matatakutin din, masungit at suplada. Dahil nga sa color din nila, may distinct traits. Pero sobrang lambing, pahimas palagi at gustong hindi mo titigilan ang himas kahit abutin kayo ng oras. Yan si Ate Ash. Next naman, si Smoke o Mokmok, bro ni Ash at bully sa tatay pero super lambing din. Halos magkakapalit kayo ng mukha pag nag-cuddle at nag-purr na sa'yo. Dahil nasa stage siya ng pag-hit, pinag-separate namin ang girls and boys. Ang pinupuntirian niya ay ang kanyang tatay. Walang moment na hindi niya sinakyan ang tatay niya pero hindi makapalag ang tatay. Kaya hinahayaan na lang niya. Sad to say, pareho silang male cats. So, broke bakit eh? Meet Charcoal or Charot o Chacha, ang bunso sa first batch na anak ni Shadow at ni Blue. Sobrang lambing yan at siya ang Miss Congeniality sa mga magkakapatid. Ang dakilang Marites. Pero yan, demanding. Pag may gusto, mangungulit ng todo, lalo na kapag may ginagawa ka at busy ka. Gusto niya, sa kanya lang ang atensyon mo. Kapag tulog ka, gigisingin ka niyan sa pagkalabit sa ilong o sa mukha mo. Hindi titigil hanggat di ka magigising. Sa second batch naman, meet Snow, aka No-No. White sticks together. Like father, like daughter. Makulit at matakaw. May sariling mundo at very funny. Tagabukas ng lahat ng shelves at cabinets.
ma-explore. Kapag tinawag mo ang mga kapatid, siya yung lumalapit. Pag name naman niya ang tinawag mo, hindi lumalapit. Yan si Nono, lutang na hibang. At ang bunso of all, si Maria. Walang AKA, basta Maria lang. Siya ang pinaka-talented sa lahat. Baka nung past life, aso siya kaya mahilig mag-fetch. Siya ang pinakamatalino sa mga magkakapatid. Pero dahil bunso, siya palagi at si Chacha ang nagdududu sa ina nilang si Shadow. Grabe, ang sagwa talaga. Madaling sabihan si Maria. Parang pag binawal mo, susunod at nakakaintindi. Kapag tinawag mo, sumasagot din ng meow at lalapit parang nakikipag-usap. Yan si Maria. So, natapos na po tayo at sana nagustuhan nyo ang ating not so serious topic today, mga ka-MB. Sana na-inspire kayo sa mga pusa at ang kanilang wisdom. Peace, love, and light. Thanks for watching. Yeah.